Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos mapasugod sa Batangas para sa isang pang-world class na misyon. Good news ito mga kababayan, at hindi lang mga pro-Marcos ang matutuwa kundi pati mga anti at bashers ni PBBM. Dito talaga kilala si PBBM mga kabayan. Ayaw niya yung mga pwede na mga proyekto. Gusto niya talaga yung mga sinasabing perfect o quality projects. Kaya naman under Marcos administration, sinisikap talaga ni PBBM na pabilisin at agad-agad tapusin ang mga ongoing projects para naman maramdaman na agad ito ng mga Pilipino. Alam niyo ba mga kababayan na napakalaking tulong itong proyekto na to lalo na sa ngalan ng turismo, kalakal, pati na sa mga pagpapatibay ng pambansang pagbubuklod at pagkakaisa ng mga Pilipino. 1.13 bilyong piso lang naman ang halaga nitong proyekto na to. Yan naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng bago at pinahusay na Batangas Port Passenger Terminal Building, ang pinakamalaki at pinakaabala at pinakamodernong inter-island maritime hub sa bansa sa Batangas City, Province of Batangas. Ang pinalawak na passenger terminal building ay may 8,000 passengers capacity mula sa dating 2,500 lang at may ganap na air-conditioned na mga pasilidad para sa mga nakakatanda at person with disabilities, baggage x-ray machines, walk-through metal detector, food concession stand at malawak na saklaw ng CCTV. Sa bago at pinahusay na passenger terminal building sa Batangas Port, ito ay ang pinakamalaki at pinakamodernong passenger terminal building sa mga daungan na pinamamahalaan ng Philippine Port Authority sa ilalim ng terminal operator nito na Asian Terminal Incorporated. Nag-uugnay sa mainland Luzon sa Region 4B o Mimaropa na sumasaklaw sa Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan at sa Visayas naman na Iloilo, Negros at Cebu at Mindanao sa pamamagitan ng mga fast craft, ferry at roll-on, roll-off roro na mga barko. Ang Batangas ay malaki ang papel na ginagampanan na daungan sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa bilang isang portal sa mga lugar ng agrikultura, isang gateway sa pagpapasigla ng ekonomiya sa bansa. Bilang isang portal sa lugar ng agrikultura, isang gateway sa mga destinasyon ng turismo sa isla at isang hub para sa mga kalakal at iba pang mga produkto. Nagsimula ang pagpaplano para sa modernisasyon ng Batangas Passenger Terminal Building noong 2020. Kabila ng pandemya ng COVID-19, nagsimula ang construction noong 2021 at natapos ang Phase 1 noong 2022. Natapos ang Phase 2 noong unang quarter ng 2024. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang inaugurasyon ng 1.3 bilyong peso Batangas Port Passenger Terminal Building ay nagpakita ng tunay na pagmamalasakit ng administrasyon sa kasalukuyang pagsisikap sa pagbuo ng infrastruktura sa ilalim ng Build Better More. Sinabi din ng Pangulo na binibigyang diin din ang mga economic planners ng gobyerno ang patuloy na pagpapalawak nito bilang paraan ng pagsuporta sa paglago ng ekonomiya sa bansa. Maliban dito, sinabi din ni Pangulong Marcos na ang pag-maximize sa daungan ng Batangas ay nakakatulong sa pag-decongest ng mga daungan sa Manila na nagiging sanhi ng pagkakalat ng mga aktibidad na pang-ekonomiya sa mga lugar na higit na kakayahan ng mag-host ang mga entrepreneurial at industrial. Bilang sa mga layunin ng proyekto ay ang magbigay ng mas magandang terminal para sa publiko, mapalakas ang turismo at mapabuti ang karanasan sa paglalakbay papunta at mula sa lalawigan ng Batangas. Ang bago at pinahusay na Batangas Port ay umabot sa 220% na pagtaas na kapasidad mula sa unang senaryo nito na 2,500 passengers daily lamang ang kaya nitong i-accommodate. Mayroon itong taunang kapasidad ng pasahero na 12.8 milyon mula sa dating 4 na milyon at pinalawak na lupain na 6,000 hanggang 15,000 meter square. Ang pagpapatupad ng proyekto ay nakabuo ng higit 1,100 na mga trabaho at inaasang hihigit pa sa bubuo na humigit kumulang 1,800 na mga trabaho sa pamamagitan ng mga commercial na establishmento sa passenger terminal building. Idagdag mo pa dito ang multi-level na imbakan ng sasakyan na pasilidad na maaring sumakay ang 13,000 vehicles. Ang pasilidad na ito na pinangangasiwaan ng Philippine Ports Authority at pinamamahalaan ng Asian Terminal Incorporated at ng subsidiary nitong ATI Batangas Inc. Ako'y nagagalak na nandito tayo ngayon sa progresibong lalawigan ng Batangas para sa inaugurasyon
ng isang pasilidad na hatid ay ginhawa sa ating mga kababayan. Simula pa noon, malaki na ang papel ng pagtalang ito sa negosyo, turismo, agrikultura at ekonomiya, hindi lamang sa mga kalapit na rehiyon kundi sa buong Pilipinas. With the large volume of trade and passengers that it handles, the Port of Batangas is so crucial that economic planners have underscored the importance of the continuous expansion of this major transportation hub to support the country's economic transformation. This is because of this port's multiple strategic roles. It is a gateway to the nation's dynamic capital region, a portal to agricultural powerhouses, access point to island tourism paradises, and a receiver of goods that fuel the vibrancy of our economy. True enough, maximizing the port of Batangas helps in decongesting our Manila ports, causing the dispersal of economic activities to places more than capable of housing entrepreneurial and industrial boom. Of its many uses, nothing surpasses its success in connecting people from distant islands and diverse cultures, bringing them together in fruitful and enjoyable interaction that strengthens the national bond and the unity of Philippines. This upgraded terminal building can now accommodate 8,000 passengers, which is much larger than what it compared to its previous capacity of 2,500. This increases the Batangas Port's annual passenger capacity from 4 million to 12.8 million. There's also good news for those of you bringing your vehicles to the port. The Port of Batangas Passenger Terminal Building has a multi-level car storage facility that can take on 13,000 vehicles. Today, we are inaugurating the bigger and the better passenger terminal to fully unlock the potential of the places and the people that this port serves. In so doing, we validate its status not as a provincial port, but as a port of national significance. Today's activity not only is a reaffirmation of the importance of this port, Batangas, but as a vote of confidence in the promising and positive future of the entire Calabarzon, Mimaropa, and Bicol regions. Hindi lang ito halimbawa ng Build Better More na programa na inyong pamahalaan sa inyong rehiyon. Ito ay patunay na pagmamalasakit natin sa mga gawaing infrastruktura para sa buong bansa. Yung BBM, ginawa na nating Build in Batangas More. Build Better Maritime Facilities din ito. I was told that this terminal building was designed and built with the passengers' comfort in mind. It not only features customer care facilities as we had seen in the video, but above all, it includes services that offer compassion, such as prayer rooms, all-gender restrooms, amenities that are friendly to persons with disabilities. Today, we launch a project that will not only open a state-of-the-art facility, but also open a great opportunity for progress of every Filipino. Tiyak ako na hindi lang maginhawang paglalakbay ang hatid nito, pero mas maraming manlalakbay ang mahihikayat na bumiyahe dahil sa modernong pasilidad tulad na ito. For this, we have to commend the Philippine Ports Authority and the Department of Transportation for accomplishing together this important project and for delivering what we have promised to the people. Let me also express my gratitude to Asian Terminals, Inc. for helping the government achieve this milestone accomplishment. But as we all know, the work does not stop here. It is not the end of this program with the completion of this building. The true success of our work lies on how we take care of this new terminal and those who will use and pass through these halls. This is the culture of excellence that we must perform every hour, every day, every week, every month, and every year. It is my honor, though, to welcome everyone to the new and expanded Batangas Port Passenger Terminal Building. And again, I wish everyone a good day
and our passengers safe and comfortable voyage ahead. Salamat sa inyo lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo lahat.